kindness is great towards us, and the truth of Lord endure forever. Praise the Lord. Amen. Sa Tagalog, sapagkat ang kanyang sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin, at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon. Amen. Amen! Pumalakpak ang lahat ng malaya!
masumpungan ka sa dakong kalinga at sandigan ko, magbabago ang ako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyong lakas. Matatagpuan sa mananatili sa'yo, hiling sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, hiling masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, hiling sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, hiling masumpungan ka sa dakong lihim. Let's continue to praise and worship the Lord. Papuri ko itanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Continue to worship Lord. God, that you are so thankful that you are. Sa'yo magpakailanman. Is it wonder I like Lord? Papuri ko Yes, God. itanging sa'yo, So the Holy Spirit come sa'yo down. lamang iniaalay. Yes, God. Panginoon, In Jesus' name, Lord God. puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Just keep praying, kapatid. You should surrender all of your problems and burdens to Lord before the end of this day. He is here to help you, Lord. Lord is here to help you, mga kapatid. Yes, Lord. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, ng may kababaan sa aming mga puso. Tunay, Panginoon, na
Mapalad ang bayan na sa iyo'y lumalapit at nagtitiwala, Panginoon. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang iyong bansa, lalo na ang iyong lugar, ang iyong bahay, panambahan dito sa Taguig, sa Quest, Bikutan, Narta. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon.
believe in your word, Lord God. We believe in your name, Lord God. We believe in your Holy Spirit, Lord God. We believe that you are our Savior, Lord God. I'm so sorry, Lord, if sometimes we forget to thank you, Lord God. But we take this opportunity to thank you, Lord God. Thank you for the blessings. Thank you for your presence and love, Lord God. You are always here to support. As we enter this worship, Lord God, I pray for those people who have sick. Tulungan niyo po kami. Gabayan ang bawat isa sa amin sa tamang landas, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sundin lahat ng salita niyo, Lord God. Hinahayaan ka po namin na maghari sa puso at isipan namin, Panginoon. Hinahayaan ka po namin maghari sa lahat, Panginoon. Ikaw naman magtatagumpay dito sa mundong ito, Lord God. Holy Spirit, Lord, we believe and trust in you, Lord God. Just keep praying, mga kapatid. This is your opportunity to thank you, Lord. This is your opportunity to tell the Lord all of your burden, all of your anxiety, all of your sadness. He is here to help you, Lord. He is here to help you, mga kapatid. Just believe and trust in Him, Lord. That He is our Savior, that He is Lord our God. Wala siyang hindi tinupad sa lahat ng gusto natin. Ayan. Magandang buhay! Maganda po ba mga anak ng Diyos? Amen. Malaya na po ba tayo? Yes! Yes, napagtagumpayan natin. Okay, so tayo po ay matagumpay dahil sa ating Panginoon. Napagtagumpayan na natin ang lahat-lahat. Napalaya na tayo sa anumang pagkakagapos natin. Sa sakit man yan, sa financial man yan, tayo ay malaya na. Okay, claim po natin yan dahil yan po ay biyaya ng ating Panginoon. Okay, so, yung mga nakatayo po, pwede po mo po dito. Ito po, may bakante pa. Kapilin, may bakante pa po. Wala kayo po. Tayo na po ay magpapatuloy sa ating service ngayong araw na to. Tayo na po ay dadako sa ating live testimony kung paano
paano po kumilos ang Lord, no, sa ating buhay ng isang linggo, sa loob ng isang linggo. Okay po. Meron po ba? Meron po bang hinihipo ng Lord na magte-testimony? Yan, si Ma'am May. Magandang umaga sa inyo. Ako ay tuwang-tuwa dahil ako nagpapasalamat. Dahil ang aking kapatid na lalaki ay nakalabas na. Alam niyo na kung saan nakalabas. Siya ay galing sa kulungan. Kaya naniniwala ako na ang Diyos ay kumikilos para sa aming magkakapatid. Nawa ay hiniling ko, Panginoon, na hindi na mangyari ang nangyari sa Kanya. Amen. Yan, kasama po sa ating prayer yan araw-araw na sila ay magbago, mapalaya dahil nasa Lord ang pag-asa. Okay po, sino pa po? Meron pa po ba? Si Ina excited na si Ina. Sino po? Good morning po, everyone. Walang energy. Good morning po! Finally, nakabalik na ulit. Nakakanta na ulit dito sa pulpit to. And kanina gusto ko lang po i-share, parang fresh na blessings from Lord. Parang ang tagal ko po kasi hindi tumayo sa pulpit. Ang tagal kong hindi kumanta. Pero kinakantahan ko everyday si Lord kahit saan ako pumunta. Pero iba pa rin talaga pag nagbabahagi ka ng salita or pinag-pray mo ng maramihan. Kapag sa bahay ka niya talaga mismo maglilingkod. Parang iba yung feeling ko kanina. Parang akala ko ng mga napapanood ko yung mga nag-speaking tongues sa YouTube. Akala mo parang sinasadya lang nila. Pero pag nalagay pala yung Holy Spirit yung nag-lead sa'yo sa harapan, yung parang kahit out of nowhere, kahit hindi mo talaga masusundan yung notes na pinractice yung kahapon. Kasi parang sinasabi ng Holy Spirit na sumabog yung feelings mo. Ilabas mo sa mga kananayan, ilabas mo sa mga nakikinig sa'yo. Magitan mo sila, magitan mo ko. Ano, parang gano'n po. Tapos yung parang feeling ko kanina, tinatagal ko ng pain ko kasi sinasabi sa akin, parang, gumaganan-ganan na po kanina, kaya po nilalayo ko yung mic ko. Tapos parang nagiging na-curious pa ako or na-weird. Sabi ko, bakit po ako nagiging ganito? Tapos po parang, sinabi ko po, hindi ate siya kapag gano'n ako. Tapos nanginginig pa po yung kamay ko. Yun po wala yung leading ng Holy Spirit. Thank you Lord kasi nandiyan ka para sa akin. Nandiyan ka para sa akin para ibig kami lagi. Thank you Lord. Good morning po. Sa akin lang po yung buong sarding buhay. Gusto ko rin magpasalamat kay Lord kasi simula Monday, sobrang sama ng pakiramdam ko hanggang ngayon. Sabi ko na, ano ba to? Pero kasi nung Sunday, sabi ko, sigla ako, tumutugtog ako dyan, sobrang sayaw kasama yung mga nag-ano ba kami, nag-ginawa pa kami. Tapos pinalaga ako ng ni Zeta, sige, pagdating ng lumay, sige, bibigyan kita ng sakit. Pero hindi ako natinag doon, hindi ako nagpatinag sa binigay ng sakit sa akin, pumasok pa rin ako sa school kahit paawal. Sabi ko, hindi pwede, kailangan meron akong ayoko may mabis akong lesson. And then, pumasok ako ng 3 days lang. Pero nung nandun na sa Wednesday po ng mga second break time po namin, pinagalitan po ako dun sa clinic tsaka sa principal office. Ikaw talaga, kung mapasok ka pa, mas malagay yung life mo kaya sa grade mo, hindi ka masasagot. Dahil simula po nun, nakahilata lang ako Thursday hanggang Friday dun sa may kwarto. Tapos, nagdyan sa akin si mami ng Friday, nandito na kami sa same place. Sabi ko, hello, nga wala, hindi ako kasama. Sabi ko kay mami. Kaya parang nag-worry ako nun. Sobrang lungkot ko kasi hindi ako nakasama dun sa Friday sa kanila ng Midjoan sa National High School para mag-ayaw. Kaya, pero thankful ako kay Lord kasi kahapon, nakalabas na ako ng bahay, nakapag-practice na kasama si Ate She. Sobrang saya ko. Sobrang bless ako kay Lord. Ayun lang po. Nandito yung dalawang anak.
yung katanay. Hello, ganda. Nagpasalamat ako kasama ko sila. Visit ko si Lord. Sana makasama ko itong mga bata kasi. Hindi ko naman sila sa natin. Sabi naman, kasama kami sa iyo, God. Salamat sa Panginoon. Amen. Ayan po, welcome po yung anak ni Man. Okay pa. So tayo na po ay magpapatuloy sa ating service. Excited na po ang ating pastora na magbababa ng word ngayong araw na to. Tatawagin ko na po. Si Lord. Palangin ba? Kundi si Lord. Maria. Pastora Maria. Ay, Lord, kakatawag sa akin. Excited na siya. Ayaw na magpatawag. Ilalayo na ako, tawag ka pa sa akin, kapatid. Sabi ni Lord. Ina, ito na lang. Hallelujah. Para makalakad kayo. Para makalakad. Wireless. Ay, hindi na ako nalalakad ngayon. Ayun siyang lakad. O, dyan na lang. Hindi ka na makalakad. Okay, na kailangan na maayos. Napakagandang mga kapatid, ang mga anak ng Diyos sa araw na ito. Dahil kahit umuulan, still we are alive. Because by the mercy, ang habag ng Diyos, nandito tayo magpuri at magsamba. At magpasalamat. Ismail naman kayo! Kapit mo na kapatid. Praise, hallelujah. No sounds. Praise God. Post mo nga doon, anak. Psalm 117, verses 1 and 2. Ito lang na verses na. Mga kapatid, kapag inahasik ng Panginoon ang salita niya, walang tatayo. Side ko na lang dito na sila. Okay, before I have to read the verse, let us bow down our heads and feel the presence of the Holy Spirit because He is our Holy Teacher today. Father God, Son, and the Holy Spirit as one God, we are here to praise and worship You in spirit and in truth. Not only worship, not only praising You, but we thank You because we are alive today. Because of Your mercy, because of Your faithfulness, and because of Your unending love for us. Thank You, Father God, Son, and the Holy Spirit. Your will be done because You are being glorified today. No other else except You. In Jesus' mighty name and the Holy Spirit, I pray. Amen. Amen. Etong natin, teksto natin ngayon ay napakaiksi. Pag mayroon tayong Biblia, pwede niyong buksan ang inyong Biblia. Ang sabi niya dito sa King James Version, "Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord." Ilang beses na rinipit yung praise? 1, 2, 4. Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise Him, 2. All ye people, in His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Tatlong ulit. Alam niyo kapatid, itong salmo na ito, walang sinabi kung sino talaga yung sumulat. Pero alam natin na ang salmo is a hymn or a song or what we call now a divine song for the Lord. At
ang sumulat ng maraming salmo ay si King David. Sumulat rin si Solomon, sumulat rin si Melchizedek, sumulat rin si Moses, sumulat rin sa sons of Korah. Ang daming authors ng psalms or the divine songs for the Lord. Pero, take note, ang Psalm 117 or 117 with 2 verses is a psalm that is very, very short with a very short chapter in the Bible. At ito ay nasa gitna ng Old and the New Testament. Take note, ito ang nasa gitna ng lahat ng verses sa Bible between the OT and the New T. I think the second shortest verse is Psalm 103, if I'm not mistaken. But it's the shortest one because we have only 2 verses. Ang sabi niya dito, oh, praise the Lord. What we are doing here, kagaya yung pagsabi natin, praise the Lord, minsan sinasabi natin, hallelujah. Diba? Repeat nila kanila yung hallelujah. Pupurihin siya. So we say, hallelujah. We have to praise the Lord and thank Him. Because He is the creator of heaven and earth. And the one who gave the lives that we have. He breathed on us. And all the things that we need in this world to survive, all came from Him. Kaya wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Kaya araw-araw ang sabi niya dito sa Psalm 117, hindi lamang ang Israelites, hindi lamang ang mga Hebrews lang ang mag-praise and worship to God. Ang sabi niya, the believers and unbelievers will have to praise and worship the Lord. So we have the Israelites and the Gentiles. And the Gentiles, we are the Gentiles. Sabi niya, itong salmo na ito is a command, is a calling to all nations to praise God. Walang exempte. Believers or unbelievers, we have to praise and worship God. Ang ganda, no? Kaya, saan man tayo, kapatid, hindi lamang dito sa templo ng Diyos, saan ka man, you must have to praise and worship the Lord because God is omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Bakit natin worship and praise the Lord? Kasi, ang mercy ni Lord for His kind mercy and the truth of the Lord, no? We praise Him and we worship Him. Ano yung mercy? Ha? Pag sabi natin, you praise the Lord, itataas natin ang Diyos, wala ating bang itaas. Siya lamang, kapatid, sa buhay natin. Siya lamang. Dahil Kanya lahat, wala tayong may pagmamalaki. Meron ka mang palasyo na bahay, meron ka mang lahat ng pangangailangan mo, maganda ka man, wala kang may pagmamalaki. Dahil these are all temporary and our life will return into us, into dust. Kaya mga kapatid, ang sabi niya, pag praise natin ang Panginoon, we have to lift up God. Ang physical praises and worship, we have to lift our hands and kneel down. Physical lang yan. Pero pag sabi natin spiritual, we have to praise and worship the Lord in our hearts, in our mind, in our strength, and in our soul. Kaya itong mga ministry of music, huwag tayong kakanta-kanta na para tayong ma-entertain ang nasa harapan natin, mga kapatid. Ang ine-entertain ninyo, you must have to feel the presence of God because He is the Creator. He gave you life. Mga kapatid. Kaya ito, maiksi lamang ito.
Pero it is the summary of the all Psalms in the book of the Old Testament. Kasi pag tinignan mo ang Salmo, nandyan lahat praise, worship with different ideas. Kagaya yung lamentation, kagaya yung a psalm of worship, of praise, a psalm of cry, a psalm of repentance, andyan lahat. Pero iisa lamang ang tema, praise and worship the Lord. Kaya lahat ng ating gagawin, mga kapatid, unahin natin ang pag-praise sa Panginoon. Kumanta tayo, pag sabi nga kasi pag-praise, it's the plucking of instruments. Lahat ito galing sa Kanya to. Kaya gamitin natin para sa Kanya. Take note, ha? Mga anak, hindi natin pwedeng gamitin sa labas to. Huwag yung ilabas ito, mga kapatid. Let them be holy before the Lord. Magalitan ko kayo pag nakita ko yung gamitin yung mga gitara sa labas. Ginawa niya yan para sa Kanya, hindi para sa tao sa labas. Dito, para sa mga anak ng Diyos. So that we will praise Him, we will worship Him in spirit and in truth, by having what we call the hymns or the divine songs, which they are called the psalms. Yan. Kaya dito, kapatid, alam nyo, bakit natin pinapraise ni Lord? Bakit natin pina-worship ni Lord? Si God the Father, through Jesus. Kasi, ang mercy ni Lord, kahit makasalanan ka, andyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Ipapanis ka ni Lord. Bibigyan ka ng test sa buhay mo. Pero ang pag-ibig niya ay nandyan. Hindi mawawala, hindi kagaya natin na pag tayo ay magkaroon ng problema sa buhay, yun ay kalaban mo, wala ka ng pag-ibig. Pero ang Diyos, kapag ikaw ay dinisiplina niya, nandyan pa rin yung faithfulness niya at ang pag-ibig niya. Alam niyo, kapatid, napakabuti ng Diyos. Example of His mercy. Take note. Alam niyo kung anong pinaka-example ng mercy? Si Job, si Daniel, si Abraham, si David, but most of all, Jesus Christ. Because He gave His only begotten Son to be crucified on the cross. To give you what we call now repentance and redemption and finally salvation. That's the greatest mercy of God the Father. He gave His only begotten Son. Wala siyang kasalanan, siya yung tinalo, siya yung tinuso, siya yung ginuraan, siya yung binigyan ng thorn of pigit, yes? What's that? Crown of thorns, yan. Tapos, tingnan nyo, nandito tayo, paganyan-ganyan lang tayo. Pwede ba mga kapatid, damhin natin ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa atin. Diba? Kaya, kung manalangin tayo, damhin natin yung nagawa ng ating Panginoon Jesus sa krus sa Kalbaryo. Minsan nga maiyak pa nga ako. Diba? Kasi makasalanan tayo Pero there is the love, the agape of God in the midst of troubles, in the midst of problems. Nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hinahantay pa rin tayo. Anak, makasalanan ka nga, dunudlog ka na sa kasalanan, pero hinihintay kita. My hands are open for you. If you repent, then you will be with me in heaven. Kaya, ang word na praise is very, very important for us Christians. Praise and worship. Kaya pag nanalangin tayo, na yung kaninang DS natin, mag-praise muna tayo.
Kasi pag sabi natin kasi sa praise ata sa kung anong word sa Latin ata yun is the plucking of instrument. And mga ministry sa music, sabi ng Panginoon, lahat ng bago para sa akin. Huwag kayong kakanta palagi ng luma sa Kanya. Ang daming bago. Gamitin nyo ang mga bago sa Panginoon. Sabi niya, you must have to worship me with the new songs. Nagkanta na sa mundo ng mga bago, tayo, nakalumbak pa tayo. O, di ba? Dapat yung mga bago na worship yung kantay nyo. Kasi ang sabi ng Panginoon, lahat ng bago para sa akin. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, short lang yan. Pero sabi niya, this is a command. This is a call. All nations, not only the Israelites, come and praise me and worship me, and you are a part of my blessings. Amen? Amen. Amen. Sure lang tayo. Okay, Father God, we thank you for your word. Lord, Father God, that teach us, Lord, to praise you while we are still alive, waiting for your Son, Jesus Christ. You are worthy to be praised in spirit and in truth, because of your faithfulness, of your agape that can never be compared to any love in this world. Father God, that the Holy Spirit always guide us and teach us to praise you all the time. Whatever we do, you are there within our hearts, in our soul, in our strength, in our mind. Father God, thank you for your word today, Lord God. We praise you and worship you in spirit and truth forever. In Jesus' mighty name and the Holy Spirit we pray. Amen. Pagpapaan natin ang ating. Ilan ba? 10 minutes lang? 10 minutes lang? Ay, oo pala. Ay, food ka na. Kasi naano ako, na-raise up sa praise eh. Ha? Hindi ko pa kati. Holy Communion. Dahil dito na si Pastor Joanne, doon ka dito pa na. Tapos, Mr. G, dito ka na. Meron tayong tinatawag na banal na hapunan. Babasahin ko muna ito mga kapatid. Tumayo na tayo mga kapatid. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na nagpapahayag ng kamatayan at muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pag-alala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus sa Kalbaryo. Ito rin ang isang mahalagang pagpapakita ng ating pakipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. At babala ni Apostol, ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa, hindi pinagbabahagi ang mga nananampalataya kay Kristo. Okay? So, yan na, mga kapatid, bago natin yan itaas yung pwede ba mga kapatid? Kasi hindi tayo pwede uminom at kumain ng tinapay na simbolo ng body of Christ kung meron tayong tinatalaga dito sa ating puso. Okay? May I give you 2 minutes.
tayo magpili ng patawad sa Panginoon. Pray mo na yung body muna, kapatid. Body. Lord, hallelujah. Ito ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus na nabubos sa krus ng Kalbaryo na binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Kaya Lord, nagpapasalamat ko ako sa simbolo ng katawan mo ng aming pagsasalamat. Salamat po. Ang inumin na ito ay simbolo ng iyong dugo, Panginoon ko, na bumuhos sa Kalbaryo upang kami ay linisin at magkaroon ng panibagong buhay sa inyo. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon ko. Patuloy kami magpapalinis, Lord God, sa biyaya at presensya mo. Amen. District na mga kapatid. O, di may tugtog tayo. Okay. Ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay pinagkanuno ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin natin mga kapatid ang lahat ng simbolo ng katawan ni Kristo. Okay. Taas natin ang wine, simbolo ng dugo ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan,
ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya na walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tapat na tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumasa inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Say Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise you forever and ever. Amen. Muli, may Diyos, tinataas po namin ang aming kamay sa mga binabalik namin na portion. Ngunit alam niyo po na hindi nyo kailangan ng mga bagay na ito. Bagkos kailangan nyo kami na magamit ang pagkakakinabang sa inyong kaluwalhatian. Muli, salamat po sa mga kamay na nagbigay ng maliit na bagay nito at kagamit sa inyong kingdom para sa inyong kapurihan. Sana nagamit ay balik at hilig singsing ng maabaw sa mga taong nagbigay ng portion na ito at maging kagamit-gamit sila sa mga darating na araw para sa inyong kagustuhan, sa inyong kalooban. Sa tanging pangalan ng iyong gusto na anak, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. First time po. Yung mga first time. Yun. So, hindi ko papayag ang Lord na hindi namin kayo ipanalangin. Yes. First time yun ba kayo? Sige po. Yung mga first time. Ayan. Sige,
Church, inaanyayahan ko na ilay natin ang mga kapatid natin na nasa harapan. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat po sa umaga na ito, Panginoon ko, at sa mga anak mo na pinagpumo dito sa Quest Family, Lord God. And Lord, ikaw po, Panginoon ko, at ang kanilang mga puso, Lord God, na ikaw din ang hinahanap nila, Panginoon ko. Lord, patuloy niyo po, bigayaan ng proteksyon, magandang pangangatawan, Lord God. Mga anak mo na nandito, Lord God, lahat kami, Panginoon ko, patuloy kami na aasa sa galing mo at sa kapangyarihan mo, Lord God. At pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon ko. Pangunahan niyo po kami, Panginoon ko. At ang mga anak mo na nasa harapan ngayon, Panginoon ko, alam namin, Lord, na ikaw ang nagdala sa kanila dito, Lord God. Lord, salamat, Panginoon ko. At patuloy sila, Panginoon ko, na magamit sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, Lord, na makilala ka, O Lord God. At lahat ng pangangailangan nila, Lord, patuloy niyo katagpuin at i-meet, Lord. Gayon din, Panginoon ko, ang mga mananampalataya mo, Panginoon ko, na nandito ngayon sa loob ng bahay panambahan mo, Lord God. Patuloy kami, Lord, na aasa sa galing mo, sa kapangyarihan mo, Lord God. At patuloy mo kaming baguhin, Panginoon ko, ang aming buhay, na mas makilala ka pa, mas mag-init pa ang aming pagkilala sa inyo, Lord God. Lord, hindi ito matatapos sa araw ng linggo, Lord God. Gusto namin, Panginoon ko, everyday ka namin makakatagpo, everyday ka namin makakausap, everyday ka namin, Panginoon ko, na pupurihin at aawitan, Panginoon ko. Lord, salamat po, patuloy ka na malakila sa mga buhay ng mga anak mo na nandito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome natin mga brother. Kasi yung dalawang mahal mga kapatid. Praise, hallelujah. Hallelujah. Ang sasabihin ko ay sasabihin nyo rin, ha? Panginoong Diyos Ama, lakasan nyo kapatid. Kasi ang kinakausap natin si Lord, ha? Panginoong Diyos Ama, nasa langit, ng mga pangyarihan, at sa inyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas, at ang banal na Espiritu, na banal na aming guro, ako, sa oras na ito, ay humihingi ng kapatawaran ng aking pagkakasala. Linisin mo ako, Panginoon, sa oras na ito, upang tatanggapin ko ang iyong bugtong danak na si Yesu Cristo, na siya na may-ari ng aking buhay sa oras na ito at magpakailanman. Banal na Espiritu, guide me that Jesus Christ is my Savior. Isulat mo na, Ama, Anak, ang Espiritu Santo, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus, na aking tagapagligtas at may-ari ng buhay ko, pagpawalang hanggan. Amen. Welcome po. Ayan, mga kapatid. Ayan, sige po, bago po tayo lumabas sa bahay panambahan, tayo po ulit ay tawag. Pag nakainilor ka, makapayot ka lang. Sige po, awitin po natin ang pupurihin ka sa amin.
kung hindi dahil sa biyaya mo, sa awa mo, Panginoon, hindi kami makakatayo sa iyong harapan. O Diyos ko, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Patuloy mo po kami, Lord God. Patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay maging makamundo, Lord God. Gusto namin maging matuwid at diretso ang daan papunta sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na sa ang paghihiwalay, Lord God. Panatilihin mo po sa puso't isipan namin ang mga salita mo, Panginoon. Lord, dalangin ko na gamitin mo kaming instrumento, Panginoon, upang makita ng mundong ito ang iyong salita, Panginoon. Ang katotohanan sa salita mo, Panginoon. Lord, alam namin na kami kuminsan ay nagkukulang pa din, Panginoon. Alam namin kuminsan kami, Panginoon, ay nakakalimot, Lord God. Pero Lord, tunay na ikaw ang Diyos na walang katulad. Hindi mo hinahayaan ang mga anak mong ito, Panginoon, na maligaw. Hindi mo hinahayaan ang mga anak mong ito na malayo sa iyo ng lubusan, Lord God. Hindi mo hinahayaan na makalimutan ka namin ng tuluyan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil lagi ka nandiyan nagpapaalala sa amin, Lord God. And Lord, patuloy ka pong pumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong ipaalam sa amin ang katotohanan ng salita mo, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin, Lord God, upang maging blessing sa ibang tao, Panginoon. Patuloy ka pong bumago ng mga buhay, Panginoon.